Binigyan ng 80K etong babaeng to. Hindi nyo man lang ni-rehab muna. O, sa akin, opinion ko to, DSWD, mali eh. Tingnan nyo, ang dami tuloy lumalabas ng mga memes. Di ako naniniwala na hindi prepared sila BP Inday Sara. Especially yung mga group of lawyers niyan. Hindi lang naman si Inday yan nandiyan dyan sa likod niyan eh. Yung nasa likod niyan, taong bayan. Yung mga lawyers nila. Yan, malamang nakaipon na yan ng mga ebidensya. Nakaipon na yan ng mga pangalan na isisiwalat sa impeachment trial at pati na rin yung mga video evidence na sinasabi ni BP Inday Sara ng mga nakaraang exposure niya, malamang dyan lalabas yan. Kaya yung iba takot na eh, di ba? Kaya yung... Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin na issue ng bayan, ating pag-usapan. Yeah! Ay, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan man kayong lupalop naroroon, paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo bago tayo magsimula. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung mga videos natin. Hindi man ako nakakarating o makarating sa Switzerland, Netherlands, London, Japan, Hong Kong, Disneyland, o sa Mindoro, Davao, Cebu, Palawan, at least yung video natin, napapanood na. Okay? Paki-double check mga kayo na, palambing naman. Kung nakasubscribe na kayo, kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pati paki-subscribe na rin yung mga backup channel natin when Tito Talks. Ito yung pinag-uusapan natin out of politics tulad ng diskarte, diploma, marriage, relationship, yung problema mo sa asawa mo, pagka nag-aaway kayo, yan, pag-uusapan natin dyan lahat. Podcast yan. Kung mahilig ka naman sa pagkain, Filipino food, street dyan, Indian, Tito Jom, Tito ng ina mo. Game! Simulan na natin to mga kayon. Maraming salamat sa lahat ng mga members natin sa Jomalon TV. Shoutout sa inyo lahat dyan. Restart ulit tayo kasi naman nakaraan, ilan lang yung mga ina-upload natin. Pero ngayon, balik tayo sa dalawang video. Okay, game! Ano yun? Basta wala. Ayan, okay, game. Yun, mahina pala. Napanood nyo ba to? Nabalitaan nyo ba to? Medyo, ano na to eh, medyo parang last week ata. Si Imbornal Girl. Yan, yung sa Makati. Kung saan biglang lumabas itong babae na to, tinan mo ang daming motor. Tapos lumabas, tapos ano to eh, medyo hindi naman na-bash, medyo naging issue din kasi ito ng bayan na kailangan natin pag-usapan. Kasi after nito mag-viral na na-picturean, na lumabas siya dyan, nako, Diyos ko, talagang binigyan ng 80K itong babaeng to. Hindi nyo man lang ni-rehab muna o kaya... Ayan namili pure gold pa to. Namili pa sila Hindi ko alam kung worth 80K yung pinamili o 80K yung binigay. Ayan, si Imbornal Girl. 'Di ba? Dami niyang grocery. Yun dami grabe, instant 'yun, 'di ba? Instant tindahan 'yan. Ayan, daan nga, bawat buhay mahalaga
sa DSWD. Lupit. Ang lupit nyo. Ang lupit nyo. Okay. Pag-usapan natin ito. Pero, kasi, bago si Senator Amy, kasi, nung nag-viral yan sa online, sa social media, sa Facebook, ang daming nagkomento, ang daming nagganyan. Ako, hindi ko naman nilalahat, ha. Hindi ko naman nilalahat. Pero, mostly, diba? Ano to? Real talk to. Real talk to. Real talk to at applicable to sa totoong buhay. Hindi ko nilalahat, pero karamihan talaga sa mga ganyan, karamihan sa mga nasa ilalim, putya ka na, 'di ba? May karamihan yan nagda-drugs yan, nagda-drugs. O, inamin din niya ata pero hindi daw ganun kadalas. Hindi, totoo, 'di ba? Aminin niyo. Aminin niyo mga kayon. Karamihan sa mga ganyan, hindi na, sige, wag na natin sabihin lahat. Baka sabihin na naman, masyado ka na naman judgmental, Joe Malone, di ba? Karamihan sa mga ganyan, hindi man lulong sa droga, sa drogay, tumikim. Sabihin na natin na yan, iba-ibang level yan. Beginners, intermediate, pro, advanced, legendary, regardless kung anong level mo, the moment na tumikim ka, the moment na, kasi hindi mo naman gagawin niya kung nasa katinuang pag-iisip ka eh. Yung lulusot ka sa imbornal, tapos may tagos daw yan eh, may tagos daw sa kabila. Hindi mo naman gagawin niya kung nasa normal na kapasidad yung utak mo. 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba? Hindi ko nilalahat Hindi ko siya kino-condemn ang kino-condemn ko yung action, hindi yung tao mismo. 'Di ba? Karamihan talaga diyan sa mga yan, nagdodrogay. Di sana wrong move na naman itong DSWD na to. Hindi, kayo, hihingin ko yung opinion nyo. Sige, i-comment nyo dyan sa baba. Maniniwala kayo na hindi yan tumikim? Number 1, hindi tumikim. Maniniwala kayo? Di comment nyo dyan sa baba. Tapos maniniwala kayo na tama ba yung ginawa ng DSWD na binigyan ng instant 80K? O sabihin natin, hindi ko masyadong kung cash ba yung binigay na 80K o yung worth of grocery na 80K. Pero regardless kung ano yung doon ng tama 'Di ba? Kahit binigyan man ng 80K o yung worth of grocery na 80K, regardless kung alin diyan, nevertheless, parang sa akin opinion ko to, DSWD, mali Tingnan nyo, ang dami tuloy lumalabas ng mga memes na naghahanap buhay pa ako, sa imbornal lang pala ako makakakita ng 80K. 'Di ba? Nakakaano, di ba? Hindi, ito sakop pa rin naman to ng issue ng bayan di ba? Ang ko naman, issue ng bayan, regardless Duterte man o hindi. Basta issue ng bayan, pag-uusapan natin dito. Ganon na lang gawin natin para medyo hindi kasi wala pa naman masyadong ganap sa impeachment So, ganon ang gawin natin. Di ba? Tama ba yon? Kayo, tatanungin ko mga kayon. Naghahanap kayo ng especially abroad. Yan mga OFW natin. Putya, masasaktan kayo rito. Pasensya na kayo. Di ba, nag-gastos kayo sa ticket, nag-apply kayo, naghintay kayo ng resulta kung matatanggap kayo, kung ma-abroad, iniwanan nyo yung pamilya nyo, emotionally, nasaktan kayo, physically, hindi, emotionally pala, nasaktan kayo kasi iniwan nyo yung pamilya nyo, then all of a sudden, lalabas ka lang na imbornal, may 80K ka na. Porkit nag-viral ka. Pero kung hindi nag-viral to, hindi naman mabibigyan ng 80K yan Di ba? Kung hindi nag-viral yan, hindi naman mabibigyan ng 80K yan o worth of 80K na grocery. Hindi naman Kaso nag-viral. So ang tansya ko dito, ang haka-haka ko dito, ginamit na naman yung pagka-viral na yon kasi viral So ginamit yung pagkakataon na yon. Ninakaw yung pagkakataon na yun para makapag-promote sila na, hasagapin ka namin kasi nasa imbornal ka. Hasagapin ka namin. Well, in fact, marami ang nagsasakit. Ito ang problema spoon feeding na naman tayo. Binigyan mo na ng pagkain. Parang ganito binigyan mo na ng pagkain, gusto nyo, isubo nyo pa. Diba? Spoon fed na naman tayo niyan. Diba? Sana, tama naman si Sas kay Sas galing yun Na sinabi naman sana nirehab nyo muna bago nyo binigyan ng 80K. Ako lagi kong sinasabi rito, accountable tayo doon sa mga taong tinutulungan natin. Bilang isang Christian kasi ako mga kayo. Pero regardless naman kung anong religion natin. Ayoko maging issue yan.
Kasi nasa Bible yun kasi, na kailangan maging accountable ka doon sa mga binibigyan mo. Ito na lang, sample. Bibigyan ko kayo maraming sample. Alam ko naman ang mga Pilipino maaawain, matulungin, likas yan, innate sa mga Pilipino, kasama na yan sa karakter natin na matulungin tayo, mapag-alok tayo pag kumakain tayo. Oy, pre, kain ka. O, di ba? Kasama na yan. Maawain, matulungin. Package yan sa pagiging Pilipino. Okay? Alam ko naman na ganun naman talaga tayo. Pero di ba, halimbawa, tropa mo, nanghingi sa'yo. Tol, pengen nga 5 piso. Dati kasi 2 eh. Tol, kaya 5 piso, pili lang ako Yossi. O matulungin ka. Plus, tropa mo pa. Okay? Matulungin ka na, maawain ka na, package deal yun sa pagka-Pilipino mo, tapos tropa mo pa. Ano ang gagawin mo? Malamang sa malamang, bibigyan mo, lalo na kung may sobra ka. Tama, mali. Okay, tama. Tama yun. Oo. Lalo na kung may sobra ka, bibigyan mo. O ang problema kasi, bibili niya ng Yossi ngayon. Okay? Yossi, asabayan pa ng sting yan. O, Yossi. O, okay lang, 1 beses. Sabihin natin 1 beses sumingi sa'yo. Okay, sige, pwede na natin palusutin. Pucha, napapadalas na yung hingi sa'yo. Tapos napapadalas din, ang dahilan niya, pambili ng Yossi. Yossi, pre, yung 5 piso ka dyan, baka may barya ka naman dyan. Sige na, damot mo naman. Di ba? Yung 5 piso lang, pinagdadamot mo, pero binigyan mo na yan. O, nag-Yossi. O. Yun yung sinasabi ko na dapat accountable tayo doon sa mga tinutulungan natin. Kasi parang nangyayari niyan, parang tayo na rin ang nagpaikli ng buhay niya, nagkonsinte na bibigyan natin ng 5 piso para pang Yossi niya hanggang sa magkaroon siya ng lung cancer. Kung hindi man lung cancer, o bahala ka na kung ano maging sakit niya, naging accessories to the crime pa tayo niyan. Ganon din, di ba? Ganon din. Yun, example na ng Yossi pa lang. Ganon din sa mga nagbibisyo, di ba? Halimbawa, ano yan? Nagbenta sa'yo ng gamit. Yan. Alam mong addict yung tropa mo. O alam mong addict yung tropa mo, nagbenta sa'yo ng gamit. Ang binenta sa'yo, electric pan, rice cooker, kettle, yung electric kettle, yung TV. Ano yan eh? Kumbaga, sisimula muna sa plancha siguro. Pre, o kaya damit. Pre, damit, Nike yan. Pre, binili ko yan nung kumikita pa ako. Di ba? Bili mo na lang, 200. Pero alam mo kung saan niya dadalhin yung pera na pagbebentahan. Di ba? Ipang drogay niya. Para ka na rin, ikaw sa'yo, nakalibre ka. Uy, putya, 200, Nike. Okay, ito na. Di parang, di ba, yun yung sinasabi ko, parang kinonsinti mo na rin. Yun yung sinasabi ko na dapat accountable tayo doon sa mga tinutulungan natin. Hindi kasi pwede, wala kasi nabubuhay para sa sarili lamang eh. Di ba? Kung naniniwala ka doon na nabubuhay ka para sa'yo lang, Diyos ko, kawawa mo naman. Di ba? Kawawa mo naman. How much more ito, inamin na nga, parang mayroong inamin na nagdodrogay siya, pero minsan lang. Puta, ako hindi mo ko matutulong, guys, doon. Diba? Inamin mo na nga, tapos gusto mo, medyo papagaangin mo pa yung sistensya. Parang ano lang yan eh. Pucha, parehas kami magnanako, pero siya, ang ninako niya marami. Ako, konti lang. Parehas kaming addict. Pero siya, araw-araw. Ako, every other day lang. Diba? Yan lagi ko sinasabi dito. Hindi tayo pinanganak kahapon para maniwala. Sabihin ko man sa inyo na paniwalaan natin si Imbornalger, minsan lang yan nagdodrogay. Diba? Hindi yan madalas. Sasabihin, ibalik nyo sa akin ngayon yung tanong. Joe Malone, hindi kami pinanganak kahapon. Ganun yung lagi ko sinasabi. Kasi sasabihin ng iba, masyado ka naman judgmental. Sinabi ko na nga na minsan na nga nagdodrogay. Minsan na nga. Pero hindi kami pinanganak kahapon. Diba? Hindi kami bata na para paniwalaan yung ganyang klaseng statement. DSWD, baka naman. Baka pwede, doon naman talaga sa mga nagtatrabaho ng patas. Diba? Ay, nako. Panoorin na natin ito. Ano masasabi niyo dyan? Di ba? Kay Imbornal Girl. Totoo naman eh. Di ba? Real talk lang tayo dito. Gusto ko, ayoko ng plastikan. Ipa-plastikin ko kayo na. Huwag niyo paliwalaan nyo na kasi hindi naman nagdodrogay yan. Sabi naman niya, minsan lang yun. Di ba? Ayoko ng ganun. Plastikan tayo. Hindi ako ganun. Hindi rin ako nagpe-face swap. Tunay na mukha yan. Tunay na mukha yan pinapakita natin dito. Hindi tayo yung
gagamit pa ng application na face swap, tapos babanat-banat ko, no, go, go, go. Tapos naka-face swap naman yung pagbubuka. Di ba? Di ba, mga kayo? O, panoorin na natin itong press briefing ni Senator Amy Marcos nung June 5, 2025. Ito yung kakagaling lang niya sa dahig. Pakinggan natin yung mga experience niya at kung ano yung mga napag-usapan nila sa dahig. So, in the meantime, may kwentuhan sa Hague. Marami kayong nagte-text sa akin. Ini-snub ko kasi hindi ako makarinig. Hindi ko marinig ng maigi. Sintu-sintu yung aking telepono. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan. At the same time, samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Yes. Kami ay dumaan sa Oman, kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin, bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. Nakakatuwa nga yung aming pagtitipon dahil kakaiba. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan. Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan. Galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am? Yes. Anong napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan. Siyempre. Ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Sir, ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. May other question regarding the impeachment. In the past few days, umikot yung balita tungkol dun sa resolution. Yan. Becoming controversial tungkol dun sa pagdi-dismiss dun sa impeachment. Kayo po ba meron kayong sariling version? Kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So, meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be, anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa
nung December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, Diba? alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala Nag-delay. ang nagpatagal nito. Yes. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay yan? At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Ma'am, Tapos, please ang usapan. to the 20th Congress. Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of 1 Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot niyo dun sa UP Law faculty, Yan. Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga Yung mga nagmamadali. Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda, ang validity, ang Taing-tai sila no? Pagpadala at endorsement ng Congress. Taing-tai sila, no? Atat na atat yan sila, De Lima. Ang dami na rin, Ang dami na rin nagpo-protesta. Yung mga UP, mga faculty, may mga iilan na faculty sa UP, sinasabi nila na dapat nang madaliin si De Lima, si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel also, sinasabi nila na talagang dapat nang madaliin, dapat nang umpisahan, dapat nang simulan ang impeachment trial. Siguro sila medyo hindi sila yung nagpo-push, 'di ba? Sinasabi pa ni De Lima sabi pa niya na baka bluff lang daw yung bloodbath na sinasabi ni BP Inday Sara. Alam mo, maraming di ako naniniwala na hindi prepared sila BP Inday Sara. Especially yung mga group of lawyers niyan. Hindi lang naman si Inday yan nandiyan dyan sa likod niyan. Yung nasa likod niyan, taong bayan, yung mga lawyers nila, yan, malamang nakaipon na yan ng mga ebidensya. Nakaipon na yan ng mga pangalan na isisiwalat sa impeachment trial at pati na rin yung mga video evidence na sinasabi ni BP Inday Sara ng mga nakaraang exposure niya, malamang dyan lalabas yan. Kaya yung iba takot na di ba? Kaya yung iba, siguro hindi natin masabi na baka dinidelay pero sapit din pala yung pangalan nila. Kaya dinidelay nila. Ano lang yan random thoughts lang yon. Baka ganon. Baka kaya sila takot sa bloodbath. Alam nila, nasasabit yung pangalan nila. At alam nila na yung ebidensya na video na sinasabi ni BP Inday Sara, kaya siya nagka-come up na bloodbath, hawak talaga ni BP Inday Sara. Alam nyo, si BP Inday Sara, nakikita ko,
mabait talaga si VP Inday Sara, pero mahirap kalabanin nitong si VP Inday Sara. Kasi talagang babalatan ka ng buhay. Di ba? Usapan rin si Senator Amy. Hindi natin kayang sukatin base sa observation na nakikita natin kung gaano kalalim yung friendship nila ni VP Inday Sara na kanisa kasi Senator Amy. Wala makakapagsabi, tanging sila lang. Di ba? Even though yung mga closest friend nila, baka hindi rin sila mahusgahan na kung gaano kalalim yung pagsasamahan nila to the point na umabot pa sila sa ganitong part. Di ba? Sinabi na nga ni VP Inday Sara na hindi rin niya na ipipilit sa taong bayan, sa mga Duterte supporter kung bakit niya palaging kasama si Senator Amy Marcos. Iwan na natin doon. Irespeto na lang natin yan. Okay, tuloy natin. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Yun. Sabi nyo, dapat ma-dismiss na agad itong impeachment. Paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon? Dapat i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila Pasa ulit sa 20th. subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. So, Yun. nangyayari, ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko alam. Naki-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Nasa kamay ni Cheese. Maigi. At ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo na pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Yes. Tignan ninyo yung mga datos. So ma'am, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin si Senator Tolentino, nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato? Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am, na nakita? There are at least 5? Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun eh. Sinong nasa block ba, ma'am? Yung may Hindi. group effort? Hindi. Sorry ma'am, iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung Solution. Kasi
Lahat hindi sila naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th 20th Congress, Congress. kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na ng kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Alam nyo, hati naman no? Hati naman doon sa Senado kung sino yung mga gusto na matuloy yung impeachment trial agad at yung iba naman na tahimik, yung ayaw mamangka, yung ayaw makisali sa issue at yung iba naman kumikilos, gumagawa ng paraan para ma-dismiss yung resolution gaya ng ginagawa ni Senator Bato. Alam mo, nakakatuwa nga sila Senator Bato, sila Bongo. At least kami, gaya ako, pinapanood nyo. Ako at least, lagi ko sila sabi noon na I will stand for what I believe. I will stand for PRRD. I will stand for the Duterte's political will. Doon na ako. At least, alam nyo na kaagad, si Joe Malone, ano lang yan, Duterte supporter yan, Duterte vlogger yan, at saka lokal, may kay Yorme Isko Moreno. Doon lang ako iikot kay Isko Moreno, pati na rin kay Along Malapitan sa lokal. Tapos sa national naman, syempre, mga Duterte. Doon lang ako iikot. At least alam nyo na hindi ko na kailangan mamangka pa sa dalawang ilog. Sabi ko nga sa inyo na hindi ko ibablog yung mga nasa administrasyon kahit operan pa nila ako ng pera. Wag na. Magpapalit na lang ako ng content if ever. Diba? O papalit na lang ako ng content rather than magbablog sa kanila. No, dito na lang. Duterte. Total, ang sakop naman ng podcast natin, issue ng bayan, ating pag-usapan. Regardless, di ba? Kung Duterte man o dito kay Imbornal Girl, issue pa rin ng bayan to na kailangan natin pag-usapan, na kailangan natin na himahimayin at bosesan. So, gano'n naman, malaki. Ang laki ng sakop ko sa tutuusin. Kaya okay na ako dito. Kaya nga ako lagi nagpapasalamat sa inyo di ba? Doon sa mga viewers natin. Kasi kayo yung talagang nagpapasahod sa akin pag hindi kayo nag-skip ng ads, pag hindi kayo pagka nag-subscribe kayo, pati yung iba ang backup channel natin, ina-uploadan din naman natin. So, gano'n, no? Kaya itong impeachment trial na to, naniniwala ako na kahit ano naman kahit na matuloy man to, mas maganda pa nga matuloy para lumabas na yung mga video evidence, yung mga hawak na ebidensya ni VP Inday Sara. Magkalutangan na ng mga pangalan, okay lang din. Mas okay din naman sa akin kung hindi matutuloy. Either of the two. Diba? Either of the two, matuloy man, hindi man makatawid sa 28th Congress, back to square one man sila, o matuloy man yung impeachment. Either of the two, okay ako dyan. Okay ako dyan kasi at mas maganda pa nga matuloy Sigurado maraming lilitaw na pangalan dyan. Maraming lilitaw na pangalan dyan na hindi pa natin naririnig, na bigla natin pucha, nga, no? Na marirealize ng ganun. Pucha, nga, di ko naisip yun. Pucha, totoo pala yun. Di ba? Maraming ganyan na lalabas sa impeachment trial at malapit na June 9 na. Okay? Issue ng bayan natin pag-usapan hanggang mamaya ulit mga kayon.